So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, itatakil natin ng isa sa pinakamura na 5G smartphone na pwede nyo ma-purchase ngayong 2025. And ito po, ang Xiaomi Redmi 15 5G. Sulit nga ba siya? Tara, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, shoutout po sa mga nakanood ng ating unboxing dito sa napakalupit na very affordable 5G smartphone today, the Xiaomi Redmi 15 5G. And yun nga, available po ito sa ating product link dito sa ating YouTube video. Pag dyan kayo bumili ng Xiaomi Redmi 15 5G, meron pong special voucher na naghihintay sa inyo. So dyan kayo bibili or dito nyo i-click yung link, mariredirect po kayo sa official store ni Xiaomi sa online. Ano nga muna ba ang SRP netong smartphone na to? So ang SRP neto is 8,000 pesos for the 4GB 128GB of internal storage. Sa online po mga ka-J-Vlog, below SRP siya, ang range niya is 7 to 7,500 pesos. Tapos pag in-apply nyo pa yung voucher natin, there's a possible na makuha nyo ng 6,000 plus ang Xiaomi Redmi 15 5G. Ganon po kamura, ganon kasulit ang price nitong smartphone na to. May nakikita ko sa comment section, 4GB of RAM lang naman. 'Di ba? Hindi siya sulit. Again, medyo tama kayo sa konting sinabi nyo, pero always look kung ano nga muna bang binibili nyo. 5G po yan sa entry level segment. Kaya marami talaga mga brands na ang una nilang kino-cost cut yung RAM. Tignan nyo yung karamihan na sa market ngayon na 5G na affordable smartphone. Usually 4GB of RAM. May mga nag-offer na very generous sa RAM like Transsion, di ba? 6GB 256 ata o 8GB 256 ang in-offer. Basta, mataas din naman ang in-offer nilang RAM. Pero usually or majority ng mga brands, 4GB talaga in-offer sa murang halaga na 5G device. Kaya kung naghanap kayo ng isang smartphone na future-proof, of course, ito na magandang suggest sa inyo, ang Xiaomi Redmi 15 5G. Unang-una dito yung chipset. Ang chipset nito, bihira lang tayo makakita sa entry-level segment. Qualcomm Snapdragon 6S Gen 3 chipset. Ang Adreno niyan is 619. And again, sa mga karamihan ng mga 5G or dominant 5G chipset ngayon sa entry level, MediaTek talaga. Usually yan ang nakikita natin. Bihira lang tayo makakita ng Qualcomm Snapdragon. At Xiaomi talaga medyo nagpa-partner sa Qualcomm. 'Di ba? Karamihan din ng mga entry nila is Qualcomm Snapdragon. At dito kung mas piniprefer nyo ang Qualcomm Snapdragon sa murang halaga lang, ito po maganda yung suggest sa inyo. Kaya abangan nyo na rin syempre ang game test natin din sa smartphone na to. So the chipset is fine naman for me. At syempre, pag 5G, it can handle din naman karamihan ng mga modern games today. Syempre, ang isang dadagdag nating nagustuhan ko dito sa Xiaomi Redmi 15 5G is yung display. Napakalaki mga ka-J-Vlog, 6.9 inches po ang display netong Xiaomi Redmi 15 5G. Hindi lang yon, naka 144Hz refresh rate pa tong device na to. Punch-hole display. Napaka-solid, smooth naman itong si Xiaomi Redmi 15 5G. Ayan. So, ang maganda nga dito ngayon, karamihan ng mga Poco and Xiaomi is maganda ni aspect ratio nila pag malaki yung display. Goodbye na tayo sa mga mahabang display na aspect ratio at hello na tayo sa ganitong aspect ratio na palapad na sila. Which is mas okay naman siya for me, mas convenient naman siyang gamitin. At to be honest, pag naglalaro kayo or manonood, may enjoy nyo talaga yung viewing experience nyo. Although IPS siya, again, acceptable naman na IPS, lalo na sa mga entry-level na 5G smartphone sa ganitong murang halaga lang. Pagdating sa operating system, all goods din. Meron ting history ang Xiaomi sa pag-update ng mga smartphone nila. Kaya saan natin, malaki yung chance sa ma-update to sa Android 16 with HyperOS 3. Pero syempre, ang pinaka-main reklamo ko lang talaga when it comes sa HyperOS, hindi lang dito sa Xiaomi Redmi 15 5G, is of course, ang dami pong bloatware talaga ng HyperOS. I don't know why. Even yung file manager nito, may commercial. 'Di ba? Nakakatawa, nagta-transfer kayo ng file, may commercial. Pero meron din namang mga ibang file manager
na pwede natin ma-offer. Of course, Google Files or Google File Manager. Pero ang pinopoint ko dito, kung built-in ang file manager mo dito sa smartphone na to na hindi naman dinownload ng user or isang feature dapat talaga ng smartphone mo, I think dapat hindi mo talaga lalagyan ng ads yan dahil hindi naman nila dinownload talaga yan at nasa smartphone mo talaga yan. I don't know bakit nilalagyan ng ads ang file manager. Medyo nakaka-disappoint lang yung part na yun. Pero overall, maganda naman ang HyperOS. Medyo marami lang talagang bloatware. Next, yung camera. Na-try ko na rin yung camera ng ng Xiaomi Redmi 15 5G. So far, ayan pa, ito ko sa inyo. In-explore ko. So far, okay naman. The front-facing camera, napakalinaw. Ayan. I don't know kung makita masyado sa video. Pero malinaw in fairness. Ang front-facing camera ng Xiaomi Redmi 15 5G. The rear camera is all goods din naman, mga idol. Ayan, malinaw din siya. Nag-take tayo ng plants. Very colorful naman siya or nagpa-pop talaga yung colors niya. Kaya for me, sa kanyang price, it can nabibigay naman yung performance na makikita natin sa mga ganitong mga halagang smartphone. Siyempre, ang main feature nito na pambato niya or yung Infiniflex na feature is of course 5G connectivity. Sobrang bira pa lang tayo nakakita talaga ng mga 5G na affordable. Parang iilang brands lang nag-offer. Usually 4G pa rin ang binibigay nila sa ganitong price tag. Kaya isang advantage yan ng Xiaomi Redmi 15 5G na nakapag-offer din rin sila finally ng entry-level smartphone na 5G na. Again bagong labas po yan na smartphone na 5G. Again, bagong labas sa smartphone yan bihira lang nga tayo makakita ng 5G devices sa ganito murang halaga lang. And yun nga, ang kanyang speakers, I think it's single speaker lang siya, which is nakaka-disappoint of course. Pero yun nga, ang kanyang volume is beyond 100%. So 200% volume ang i-offer netong Xiaomi Redmi 15 5G, and I think it is powered by Dolby Atmos naman siya. So sa ating full review, i-explore ko pa further yung speaker netong smartphone na to. And syempre, yung battery itself, napakalaki po. 7,000 mAh na removable battery, 33 watt fast charging. So again, at least 33 watts, acceptable yan sa ganitong mga 7K battery. Minimum na po ang 33 watts. So, napakakunat ang battery. At finally, I think, I don't know or parang same lang sila Let's check. Tanggalin ko lang tong Poco. This is a Poco M7. This is a Xiaomi Redmi 15 5G. And yun, almost the same lang sila mga idol when it comes sa sa thickness and sa weight. Parang pareho lang sila. Biruin mo 7K mAh battery na provide nila sa ganitong kanipis lang na smartphone na parang mas mabigat pa nga yung parang may natry ako mabigat na smartphone ngayon I think yung Honor X6C, parang mas mabigat pa nga dito yun. Parang, ito yun Pero basta meron ako na-try na smartphone ngayon na mabigat, mas maliit yung battery capacity compared dito na mas magaan siya. So nakakatuwa ngayon ng innovation, of course, na palaki yung battery, pero napoprovide nila yung gaan pero nakaka-provide sila ng magaan na smartphone at manipis lang. And syempre mga ka-J-Vlog, yung design, okay yung design niya, very eye-catching din naman siya. Matte finish overall itong si Xiaomi Redmi 15 5G at maganda rin naman ang provide nilang case dito sa smartphone na to. So, pinaka main question, Lods, sulit nga ba ang Xiaomi Redmi 15 5G? The quick answer dyan, definitely yes. Biruin mo, makuha nyo ng 6,000 to 7,000 pesos to, naka 5G ka na, magaganda rin naman yung mga ibang specs niya. Ang pinaka lang talaga dito, hihila sa inyo yung RAM. Yan yung magiging crucial sa decision nyo kung tanggap nyo ba na magkaroon ng 4GB of RAM na makuha nyo ng 6K pesos. Pero again, ito sasabihin ko sa inyo, kung 4G yan, hindi talaga siya sulit. Kung 5G naman siya mga ka-J-Vlog, ma-accept natin yan sa ganitong market ngayon kasi halos lahat ng brand ginagawa ng lahat para mabigay ang 5G connectivity sa murang halaga lang. Pero syempre, i-consider natin na meron talagang mga ibang specs na kailangan nilang i-cost cut.
Pero ito, itatry natin sa game test para rin makita natin kung overall performance niya ay maganda rin naman para sa 4GB of RAM na 5G smartphone. Kaya kung interested kayo dito sa murang halaga lang, ito view products, i-click nyo na itong view products na to. Bagsak presyo lang dyan ang Xiaomi Redmi 15 5G below SRP. At meron po up to 1,000 pesos off na discount voucher na naghihintay para sa inyo pag chinekout nyo itong smartphone na to.